Hi guys! Hi guys! This is my Mima. This is Arella. For today's video, we need to review na because it's final exam for the first quarter this week. So we're gonna study Filipino, but I also get my discover math. Yeah, kahapon nag-review na kami ng konti sa math. So sa September 26, that's would be on Thursday. Your exam will be math, Filipino, and reading and literacy. So for today, at the moment, hindi pa kasi tonight we will review Filipino subject. So dito tayo sa alpabetong Pilipino. Meron naman silang pointers for you. So we gonna go to page 11. Dapat Tagalog tayo kasi Filipino no? Kaya nga sinabing page 11. Halika. Magagalang. Oh, malilito tayo. I-close mo muna yung math book. Okay, I'll just put my no. Just put a marker. Okay. Ang magagalang na pagbati. Ito rin ka read. Ako na. Ang pagbati. Ang pagbati ay isang pagmamahal. Isang mahalagan. Gawi Na dapat ugaliin. Ng bawat Batang tulad mo. Maging may magagalang magagalang na pagbati para sa bawat pagkakataon gaya ng magandang umaga, tanghali, gabi. Ito magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Ito ang madalas na pagbati sa mga nasasalubong. Iayon sa oras o panahon ang gagamiting pagbati. Parang this Pag morning, like this pag morning, ano po? Ganito Tagalog. Sige nga. Magandang umaga, Kuya Jeff. Ano? Tanghali, pag lunchtime. Hindi. What is morning again? Umaga. Magandang umaga, Ate Maria. Sino yun? Okay. Yung janitor namin. Janitress po, janitress. Sa lunch. Pag lunch. Sa afternoon, pag-uwi. Paalam, Kuya Jeff. Paalam, Teacher Bob. Paalam, Teacher Rich. Paalam, Kuya Joms. Paalam, Kuya Jomar. Paalam, mga kaklase. Very good. Tama yun. Ito. The second one is the word. Salamat po. Salamat po. Pambuksan ng meat. Ito muna ito. Nabasahin mo to. Salamat ito po. ay pagpapahayag ng galak sa magandang ginawa. Ito ha. Salamat po, Kuya Jen. In English, ano yun? Thank you, Kuya Jen. Very good. Salamat po. Okay, alam mo na yun. Napakadali lang yun. Ito. Ikinalulugod ko po na kayo ay aking makilala. Ikinalulugod ko po kayo na ay aking makilala. Ito ay pagpapaabot ng pagtanggap sa bagong kakilala. How do you pronounce this? Ikinalulugod. Ayan, in English, nice to meet you po. Nice to meet you. I'm not gonna do the accent. I can pronounce it. I can only do... Pag meron kang bagong meet new friends or introduce new friends, kahit hindi friends, kahit sinong ibang tao, teacher, or sino mang bisita, yun ang sasabihin sa Tagalog. Ikinalulugod ko po na kayo ay aking makilala. If you're meeting new friends.
maligayang kaarawan sa iyo. Ito ay pagbati sa may kaarawan. Ano ba ibig sabihin yan? Kaarawan. Ano yan? Birthday. Tama. Maligayang kaarawan sa iyo. Yun ang happy birthday sa Tagalog. Ito naman, sumunod. Nakikiramay po ako sa inyo. What's that? Ito, basahin natin kung what's that. Ito ay pagbati sa mga namatanian at nagsasad ng pakikiramay. Yun. Parang sa English, ito yung ano yung English na sabi natin pag may namamatay? Condolence. Condolence po. Pero syempre hindi ka na nga. Isa ka lang ko. Hindi May ka na- dalawang patay. Sabi ko, condolence. Sabi ni Ate Shep, condolence. I asked, what is condolence? You know what's the meaning of condolence? Ayan nga to, nakikiramay. Yeah, you say, I'm sorry for your loss. I'm Oo, sorry for pwede. your relatives. Ayan, tama naman. I just Tama want to naman. see Tama. I asked Yeah. Rina, why do they do that? And then Ilan she said, lamang ang Guys, mga guys, ito. guys. I asked Mima, what does condolence mean? She said, I don't know. I asked you what's condolence. Ah, yun nga, nakikiramay sa Tagalog. You feel sorry if someone Dead. lose a family member. Yes. Condolence. Ilan lamang ang mga ito sa mga pagbating madalas gamitin ng mga Pilipino. Ang po at opo ay laging nakakabit sa mga pakikipag-usap, lalo na kung ang kausap ay nakakatanda. Ito ay bilang paggalang. Tandaan, ang pagbati ay isa sa pinakamagandang gawin ng mga Pilipino. May angkop na magalang na pagbati o pahayag para sa iba't ibang pagkakataon at okasyon. Okay. Next, Oh, put your feet. wait, page 21. Ayan, ganito ang magiging question sa inyo. Sa inyo. Isulat sa mga patlang at sitwasyong ginagamitan ng sumusunod na mga pagbati. Magandang gabi po. What will you do? What will you do? Check? What's that? Teka lang, binabasa ko. What's this mean? Isulat sa mga patlang at sitwasyong ginagamitan. Magandang gabi po. Tama ito. Wala, kukopihin mo lang yata yan. Ito, what does this mean? Ayan, kukopy mo lang yun. What's this? Ikinalulugod ko na kayo ay aking makilala. Ay! Nice to meet you. I forgot na. Ito, basahin ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang pagbati para sa bawat okasyon. Bilugan Wait lang. ang... Shout out to my classmate, Lara! Bilugan ang letra ng tamang sagot. Ito ha. Araw ng mga guro. Shana. Nais batiin ng buong klase si Binibining Reyes. Ano ang sasabihin nila? Pag araw ng mga guro, this is the Teacher's Day. Ano niya, mamimili ka? Maligayang araw ng mga guro, Binibining This Reyes. Maligayang kaarawan po. Or maligayang Pasko po. How do you pronounce this? Maligayang. What this? Binibining. Okay. Oh, Number your- one? What's the Number what's the one? answer? A, B, or C? This one. A, yes. Good job. Because It's this one today is At saka iyan ay araw ng mga guro. O kaya maligayang araw ng mga guro. It's Teacher's Day. Siyempre, yun ang i-greet mo sa kanila. Ito. May dalang aginaldo sina Junior at Chelsea para sa kanilang lolo. Aginaldo, alam mo ba ibig sabihin nun? Ano ang kanilang sasabihin? Ano sabi? May dalang aginaldo sina Junior at Chelsea para sa kanilang lolo. What does that mean? Ano ang kanilang What does it sasabihin? Aginaldo, parang gift yun. Ah, Gift. gift. Tuwing Pasko yun binibigay.
So, ano sasabihin nila daw kay Lolo? Malayang Pasko po, Lolo. Maligayang Pasko po, Lolo. Ano pa yung choices? Maligayang araw ng mga puso po, Lolo. O maligayang araw po? Lahat yung pwede. Hindi. It pertaining to a particular araw or okasyon, di ba? Sabi. O, ano sasabihin nila? May dalang aginaldo sila. Ano sasabihin nilang pagbati? Pagbati. A, B, or C? A. Ulitin mo yun. Basahin mo. Maligayang Pasko po, Lolo. Very good. Okay, good job. Napakadali lang yan. So, the next one is pagpapantig. We will go on page 25. 25. Di ba ginawa mo naman yung pagpapantig? Ito, ang pagpapantig ay ang paghahati ng salita ayon sa pagbigkas nito. May mga salitang may dalawang pantig o higit pa. May unang pantig, gitnang pantig, at panghuling pantig. So, sa exam ninyo, bibigyan kanila makasulat doon kung anong-ano yung mga words na kailangan mong pantigin. Okay, bibigyan kita na papantigin mo, ha? Give me pencil. Your pen. Po? Marker. Hindi maganda yan, pencil na lang, anak. Where's my ball pen? I don't know. I'll give you example and gawin mong pantigin. Kailangan tayong gumawa ng words. Ang ball pen ko po, laging nawawala. Sige, pakihanap ko sa drawer. Ito. Marunong ka na magpantig, ha? Anong pantig? Ang pagpapantig ay ang paghahati ng mga salita, di ba? Like erela. Erela. Kaya ilalagay ko ang buong word, tapos isusulat mo Ang line. pagpapantigin mo. Like erela. Tu. Ay, mali pa. Mali ka kaagad. I'll just give you 5 words. Pangat naman itong paper natin. Hindi naman ito yung grade 1 pad paper. Baka may pad paper ka doon. Wala. Oh, Wala po. pakihanap muna. Doon. Mga medal ko lang dito. Ayan, ha? Binigyan ko siya ng 5 letra para pantigin niya. Ngayon, pag nakuha mo tong 5 na to, ibig sabihin, alam mo na kung paano ang magpantig. Ito muna, tapos mo na. Dito mo isulat. Dito mo on this side. Ay, what will I do? I will have them. I will write a line. Oo, ganun ang pagpapantig. Like this. Ginawa niya naman yan, di ba? Ito, ganito, oh. Musulat dyan. Aklat. Aklat. O, pantigin mo yan. Dito ka magsulat, Ano? Aklat, ipantigin mo. I just put this. Wag ito, hindi naman naiintindihan eh. Ito ang magagana to. Ito na lang pencil. Hindi ko makikita. Oh, sige. Aklat. I put a stop. A line. Aklat. I put like this. Aklat. Oh. Oh, pero syempre, mali na kaagad.
Bakit mo pinaghiwalay ang a at saka ka? Ay, mali. So, pag mali ka na, hindi mo na mabura. Kaya etong pencil lang Okay, gamitin mo. can you do another Hindi. one? Hindi na, okay na dito. Dito na lang sa taas. Dito sa taas mo na lang isulat. What's this? Basahin mo. Kas Ki? Same. What's kisame? The ceiling. Ay, kisame. 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 Pantigin mo yun. 1, 2, 3. Okay. I studied this in Teacher Laika. I just put the E here. Kisame. Kasi ayusin mo naman yung sulat mo. Gato lang kalaki. Huwag mo kailangan Libro. Libro. Ilang pantig yan, libro? Bawal ko sabihin. Libro. Pat. Isara. Lib. Saan dapat kasama ang lib? Oh. This are this. Okay. What's this? Pisara. What's that? Pisara. Blackboard. That's the blackboard. Pag may binabasa kang word, tingnan mo kung ano yung letrang magkakasama. Dapat na magkakasama. Yan. Basahin mo yung wait. Simbahan. Po? Simbahan. 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 Oh, yan. Yan. Ayan ang pagpapantig. Oh, nagkamali ka kasi sa nung 2 beses. So, ulitin natin. Ha? Para kailangan perfect. Pretend you're the teacher and you will use a marker. Pangit ito. Dapat may grade 1 pad. Dapat pala may pad paper tayo dito upstairs. Late. May pad paper pala ako dito. Oh, get me. Dali. Para maayos yung pagsusulat natin. And it on here. Oh, this one. I forgot to. Oh, it's not a pad paper eh. Get na lang yung pad paper mo downstairs. Dali. You can write here na lang. I'll just put like this. I need you to get Ito. Wala tong. grade 1 pad paper. Nakakapagod eh. Pakuha mo kay, paabot mo Dati na lang. nasa ito. Oo. So, medyo mahaba pa itong re-reviewin namin. Okay na po tayo dito. Watch until our next video. Magre-review kami sa susunod ng anong subject? Filipino. Hindi, we're reviewing now Filipino eh. Oh. Reading and literacy. Yan, i-video po namin. Sige. Salamat po sa pagnood sa aming video. Channel. Halika rito. Halika po dito. Till next. Bye, God bless. Bye.